Good morning! Ngayon ay February sa 18, 2025. So, ang aga-aga namin nagising, nagpupunta kami sa Samarca. Nandito kami sa room nila Mayfield. Ayan, kakain kami ng breakfast pansamantala. Oo. Sobrang, ang init dito sa kwarto nila kasi merong heater. Sobrang init. Kasi sa kwarto namin walang heater. So, mag-almusal lang muna kami guys. Mamaya ha, mamaya. Good morning! So, ayan, nandito na kami sa may taxi. At kami ay pupunta na sa train. Walang katao-tao dito sa Pilipinas naman. Ng Tashkent. Good morning! Good morning! Good morning! Assalamualaikum. Welcome to Uzbekistan. Ayan na yung train station. Ayan, dyan kami pupunta mamaya. Malapit na kami. So, ayan, nandito na tayo sa may train station. Tapos dito guys, pag pupunta kayo, meron dyang scanner. May mga police. Ayan na, say hi! We're going to Samarkand. Ang ano namin, ang alis ng train 6:30. Ayan o. Grabe, ang aga namin mga nagising. Ayan. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin. So, ito yung train namin. 764 Afro-CO. 6:30 AM. So, pupunta na kami dun sa may train. So, ito yung kanilang train dito sa loob. So, saan tayo pupunta? Dito ba ang train? So, ito yung train na sasakyan namin. 764. So, number ano kami? Letter... Ano number yung nasa card natin? H. Ay? Hindi. Oh, letter H. H05. Wagon... Ano, doon daw kami sa pinaka-middle. Nandito na kami sa loob ng train. Say hi. Nasa loob na kami ng train. Ayun sila, meron silang kaharap din. Economy kami. Kami ni Bel magkatabi. Ito yung kanilang train sa loob. So ayan, lumakad na yung train. So unang time lumakad yung train. 6:30 lumakad siya. So ang hirap mag-vlog kasi meron ka mga kaharap na nagpa-vlog. Kaya kunwari, nag-uusap na lang kami dalawa para hindi halatang nagpa-vlog. Na mali pala yung aming book ng ticket kasi akala namin pag ganun yung lakad. Kaya dito namin binook kami apat. Kaya kaso book na paano namin pag-ganito. Pag pinakayo ko, isa pa rin naman ganun pabalik. Kasi nakakahindi siya kapag lumalakad yung train ka. So, wala ka makikita dun sa wala ka pa makikita dito sa harap kasi nga 6:30 medyo madilim pa. So, maya-maya na lang kasi kailangan maingay na dalawa. So guys, ito yung CR nila. So, meron ditong saksakan, merong ayan o, yung hugasan ng kamay, tapos nandito yung toilet, kasi ito lang yung pinto. So, yan lang yung kanilang CR. Ayan. Meron din ditong tissue. So, iilap tayo. Pababa na kami. Ano naman experience niya? Grabe yung tulog. Tulog siya, yan. Nakagising lang. Ano experience sa train? Okay naman? Nakakahilo. Nakatagilid niya ako, di ba? So, dito na kami sa Samarkand. Ayan yung train na sinakyan namin, no? Ang ganda-ganda niya. Kaso nahihilo lang ako, eh. Ito yung Samarkand. Say hi! Ako yung walang video. So, guys, nandito na kami sa loob ng Samarkand Metro Station. So, ayun yung sinakyan namin yung nasa loob. Tapos, hinintay lang din namin sila Mayfield kasi sila ay nag-CR. Sobrang lamig dito. Ang temperature, anong temperature dito? Parang nakalagay doon, feels like -2 ang weather dito sa Samarkand. So, ito yung station nila. So, ayan.
Ang tahimik ng station, no? Tapos ang ganda. Sana may ganito rin sa Pilipinas, no? Kapag nagta-travel ka tapos makikita mo na maraming mga magaganda sa ibang bansa. Para maiisip mo na sana ang Pilipinas meron din ganito. Soon, sana meron din ganitong train station na maganda sa Pilipinas. Maybe in some construction firms, maybe in some like management, maybe I don't know, but I haven't seen. Not many foreigners work here, you know. Some Russians maybe. Outside, inside, not that much interesting. It was actually the main headquarters of Samarkand State University. This is State University. Yes, that was built in 1938. Just imagine. Yes, and this street was also built in the late of 19th century, and it was built by the order of Alexander Abramov, Russian governor of Samarkand. His initiative was to build a street to be like sanctuary, you know, for home for birds, like natural, yes, natural, how to say, preservance. Then people began to come down here to settle down. No birds left. There are more than 1,000 of trees. Most of them are more than 150 years ago. Yes, some of them removed. So ngayon nandito kami sa may Boulevard Street. So ayan yung mga trees nila, tinatawag nilang plate tree. Yeah, very ang ganda lang kasi pare-parehas yung kanyang tracks. Golden. All golden. Dito sa may Boulevard Street, nandito daw yung mga universities. Tapos mga new city. All year round. In winter. So nandito kami sa Gur Emir, first stop namin. Tapos ang nakalibing dito ay si Gur Amir. Itong Amir Timur Mausoleum ay dapat talaga ito ay para dun sa kanyang apo na si Sultan, na ang original talaga nito ay madrasa o yung paaralan ng mga Islam. Pero nga nung namatay si Amir Timur, yung pamilya niya nag-decide na dito siya ilibing. He was son of some beks. Bek was some, how to say, people who are related to the royal family just in proper occupations, like middle class. Middle, not upper higher class. Upper higher class. He was the son of those, and he was born in the region called Kashkadaria. Kashkadaria. Daria means. Meron palang entrance dito which is 50,000 som each, at pwede rin kayong mag-hire ng guide dito sa loob ng Amir Timur Mausoleum. Who built the structure from Iran? Main architect. Just imagine. But most of the parts reconstructed. Just imagine in those parts, mostly blue was used. Mapapansin nyo sa mga building dito sa Uzbekistan, especially sa Samarkand, ang color ay blue, light blue, kasi yan ang paboritong kulay ni Amir Timur. We call it blue stone. Ah, okay. Even it's not blue because approximately 200 meters away from here, Amir Timur had his residency. Call it Blue Castle. Okay. Unfortunately, when Russians invaded the country in the late of 19th century, they did their military section there. So totally destroyed. Only these objects were brought. It was covered in gold. Oh. He was not appointed. He made himself, how to say, declared as a king at the top of it. He didn't sit, only like coronation ceremony, let it go. Yes. So you can see carving still here, but no more. When they want to bring it, they how to say, drop it. You can see crack on it. And every time I say, you know, he was late. He couldn't bend his leg properly.
So they have made specially hole Ah. for me to put, but actually it's not true. And another interesting thing is here. You can see Ito yung tomb niya? another different thing. And every time I ask my guests to guess what is it? Is that a well? So ito guys, ang sabi ng aming tour guide, kapag daw yung mga pupunta sa war o gera, ang purpose nito, kada isang tao magsasalok ng isang mangkok o kaya isang tasa, tapos ilalagay dyan. Tapos maglalagay sila ng tanda kung hanggang saan yung tubig na na-accumulate dyan. Then pagkatapos ng war, kada isang tao sasalok ng tubig dyan sa balon na yan, tas doon nila nalalaman kung hanggang ilan yung mga namatay na tao. Kung pag hindi siya umabot dun sa tanda nung mga bago umalis yung mga pumunta nung gera. You are witnessing more than 700 years old door made Ooh. of those plain trees. Really? Yeah. You can ask me, you're lying. It's like artificial, but it's really original. This is in zoos. So guys, ito daw ay mga tombs. Ang kalimitan daw ng mga nandito ay mga royal families, mga governors. Dito daw, ito yung mga tombs nila. Ang liit lang pala nito. At totoong tombs kasi akala ko hindi siya totoo. Pero totoo palang mga tombs yan. Tapos dun sa labas, dun nakalagay yung pangalan ng mga royal families na merong na tombs, kung kani-kanino mga nakalagay yung mga tombs. Tsaka pala noong unang panahon daw, yung mga tombs pala, magkahiwalay yung babae at lalaki. So dito, ang mga nakapangalan dito na tombs, ayan sila. Aisha Sultan, Rabia Sultan, Okay Bejim. Tapos ayan, ito yung ng tombs nila. So kung number 8, yung number 8 si Zoraida Sultan. Tapos yung nasa pinakaunahan naman si Aisha Sultan. So ganun siya. Tapos ang pagkakaintindi ko kasi dito, meron siyang dalawang tore. Ayun no, dito tsaka doon. So yan daw ginagawa para daw noong unang panahon, dahil nga wala pang mga communication, dyan merong umaakyat para makita nila kung sino yung mga dumarating. So yan, dalawa yan, ito. Tsaka, ayun, mostly yung mga kulay ng mga ano dito guys, mga sky blue. Tsaka kung titingnan nyo, ang gaganda ng mga kulay nila, ayan ah. Mga tiles, para siyang tiles. Ayan oh, ang ganda niya. Ayan. Maganda yung yellow, green. Pero mostly talaga dito blue yung mga kulay. Tapos dito ayan oh, ang ganda dito. Kung makikita nyo. Ayan, ang ganda dyan. Kapag yung pinaka-isumpa natin yung detailed talaga. So, ayan siya. Yellow na merong sky blue yung color. Tapos tiles din yata siya. Ayan. The top of the pyramid mosque used to be Hanukkah and the burial place. Ito pala si Amir Timur. Siya yung namumuno dito dati sa may Uzbekistan. Tapos ito na yung pinaka buong ano ng Gur Amir. We had 660th anniversary and they made big reconstruction and installation, so they used 46 kilos of gold to decorate. Wow. Not that much. This is really gold? Really gold. Gold leaves 24 karat. 24 karat gold leaves. Ang mga kasama ni Amir Timur na nakalibing dyan guys ay si Muhammad Sultan. Ito yung apo niya at yung gusto niya na magmana ng kanyang trono. Kaso yun nga, maaga ring namatay itong si Muhammad Sultan. Nadyan din yung si Ulig Bek, apo rin niya to. Isa rin itong astronomer at namuro rin to sa Uzbekistan dati. At naandyan din si Mir Sayed Baraka. Ito yung kanyang spiritual na tagapayo. Guys, yung stone pala ni Amir Timur, black onyx yun guys. Black onyx. Isang mamahaling na
bato daw yan. Tapos ito ay jade yan, yung mga yan. Ito yung mga libingan kasi ng mga royal families.